So ito po yung malinaw na pagbubunyag ni Senator Ping Lacson na at least mababa pa po ang bilang na ito, baka mahigit pa. 67 na mga kontratista, kongresista at kongresista-kontratista na nangungontrata ng sarili nilang mga proyekto na pinupuntuhan ng gobyerno mula sa kaban ng bayan through congressional insertions and congressional pork barrel. Ayan. Pangalawa, mayroon din pong parallel expose na nakakabahala din po, equally serious. Itong ipinalabas na expose ni Baguio City Mayor Benji Magalong, kung saan binabanggit niya na 40% po halos ang kickback na kinukuha ng mga kongresista mula dito sa mga proyektong sila din po halos ang nangungontrata o kaya sila ang nagtatakda kung saan ilalagay sa paggamit ng pondo na na-allocate po ng Kongreso mula yan sa pondo ng mamamayan. Mantakin mo ang SOP na nalalaman lamang ng taong bayan was 20% hanggang 25%. Pero sa ilalim po ng Marcos Romualdez government, umaabot na po ito ng 40% according to Mayor Magalong, Mayumi Cruz, and Marigon Regine. From Mandurriao, si Marigon Regine. So kung 40% yan, for every 1 million worth ng proyekto, 400,000 talaga ang ibubulsa pala ng mga kongresista. Kung ito po ay pagbabatayan ang mga pagbubunyag na ginawa ni retired Major General at ngayon ay Baguio City na Mayor Benji Magalong. So tumutugma ito at dumudugtong sa naging pagbubunyag ni Senator Ping Lacson. Ayan. So dalawang balita na ang ating bibigyan ng punto analysis at mga iba pang karagdagang impormasyon. Pangatlo, ito pong nabulgar ngayon, mga kababayan, na mahigit 20 na daw ang kaso ng rape o sexual abuse at panggagahasa sa loob nitong oportunista at operatiba ng CPP, NPA, NDF for urban operations. We're talking about Kabataan Party. Mantakin nyo mga minor de edad pang iba dahil 16, 17 years old ay nagagahasa. According to report na inilabas po ng DZAR at ng ganun din po ng SMNI at nakita din po natin ito sa Rappler online news na may mga nagrereklamo na at least 3 ang lumantad na mga naging leaders o naging bahagi ng organisasyon na pinapatakbo at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines. Nagre-recruit para sa New People's Army at sa National Democratic Front para gawing mga armadong terorista ang mga kabataan. Subalit, during the course of recruitment, sa loob po ng Kabataan Party na ito, at ang masakit nito, at ang nakakagalit, ay umuupo ito bilang party list sa loob ng Kongreso at kumukuha ng milyon-milyon na mga pundo at ginagamit pa ang pundo ng gobyerno para palakasin ang armadong terorismo ng mga pagkilos at mga gawain ng CPP, NPA, NDF. So ito po ay nabubunyag ngayon, uulitin ko, sa Rappler, sa DZAR Radio News, sa SMNI. Nakita ko po ang mga video clip ng balita, including po nabasa ko yung article ng Rappler na nagsasaad po ng paglalantad at paglalahad nitong mga 3 kabataan leader ng Kabataan Party o Kabataan Party List na malaganap ang kaso ng sexual abuse at panggagahasa sa loob ng Kabataan Party na ini-ignore lamang po ito ng mga grupong kung umasta ay akala mo sila lang ang nagmamay-ari ng pakikibaka para sa tinatawag nating human rights at mga kabutihan or people's welfare, kabutihan ng tao. Ngayon, tahimik po dito ang grupo ng Gabriela, ang grupo ng Bayan Muna, ang grupo ng Karapatan, ang grupo ng NUPL. Pinagtatakpan po nila
sapagkat napakalaking iskandalo po ito na ang mga ilang minor de edad na kabataan and even mga leaders na ng Kabataan Party, maliban na sila po ay ginogroom para maging leader ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF, Mars Ford, Hiloka Eric, no? Ay sila pa po, hindi lamang sila ginagawa upang maging tauhan o maging pinuno ng mga grupong involved sa terorismo upang maghasik ng lagim sa ating lipunan kagaya ng CPP, NPA, NDF. Sa loob pala ng Kabataan Party, nagaganap itong sistematiko at walang katarungan na mga kaganapan ng panggagahasa sa mga bata, lalo na po sa mga miyembro nito na pinipili na lamang na manahimik dahil sa pananakot, dahil sa intimidation at kawalang direksyon na mabigyan sila ng katarungan. Kaya mabuti na lang po at ito ay nailantad na sa publiko ngayon at lumalabas na po ang mga balitang ito. David Daud, mabuhay ka ka Eric Celis, and Marie Victoria Rivera. Thank you. So tatlo po ang ating headline na pag-uusapan o tatlong balita po yun. Unahin po natin itong magkadugtong na binabanggit po ni Senator Ping Lacson at sinisegundahan po ng expose ni Mayor Magalong ng Baguio City. Ang sinasabi po dito ni Senator Ping Lacson ay nakakabahala po na mayroon kang mga 67 na mga kongresista kontratista at mga kontratista na naging kongresista na sila din po ang kumakamal at kumukupo ng mga proyektong sila din po ang nagtakda, sila din po ang kumuha at sila din po ang nagpapadaloy ng pundo mula sa kaban ng bayan, then sila din po ang magpapatupad. At karamihan dyan po, mga flood control projects. So lumalabas po ang mga pangalan dito ni David J.J. Suarez ng Quezon Province. Lumalabas din po sa listahan ang pangalan ni Ako Bicol Party List Saldico, ni Dong Gonzales ng Central Luzon, nila Manix Dalipi, marami po, mga 67, pati po itong mistisong bangus na mahilig mag-English-Englishan ng One Rider Party List, no? Na hindi naman ito naging Lala Move o kaya rider ng Grab delivery food, no? Itong si Gutierrez, no? Ang pangalan niya si Tonton Gutierrez, no? Tonton Gutierrez ba? Kasama pala ito sa mga kontratista na naging kongresista. At sila ay walang kahihiyan at walang pakundangan na nangungontrata mismo ng mga proyekto na sila din po ang nagtakda, sila din po ang kumupo, at sila din po ang magpapadaloy ng pundo na manggagaling mismo sa kaban ng bayan through the congressional initiatives and congressional pork barrel o mga insertions sa iba't ibang mga aspeto ng agencies of government. Wow! Kadugtong dito sa binulgar ni Senator Ping Lacson ay ito din pong binulgar ni Mayor ng Baguio City, retired Major General sa Philippine National Police, General Magalong, na almost 40% na po ang SOP na kinukuha ng mga politiko, lalo na po ng mga kongresista pagdating sa pagpapatupad ng proyekto. Mantakin mo, if a congressman, for example, like J.J. David Suarez, can have 1 billion worth of project, no, na makukuha niya dahil nga siya ay sip-sip kay Martin Romualdez at numero 1 itong pakialamero sa karapatan ng mamamayan, pero numero 1 palang involved sa ganitong mga aligasyon ng pangungontrata ng mga proyektong itinuturong may mga kurakutay, may durubuhan. So kung may 1 billion na worth ng project si J.J. Suarez, kung 40% pala ang kalakaran ng SOP o ng tinatawag na kickback, aba, 400 million na tumataginting kagad ang pwedeng kitain ni J.J. Suarez kung totoo ito, batay sa mga aligasyong ito na inilalabas hindi lamang ng ordinaryong mga tao, kundi
mga respetado din po ito sa ating lipunan. Si Senator Ping Lacson, Senador ng Republika ng Pilipinas. Si retired Major General Benji Magalong, alkalde ng isa sa pinakataniyag na syudad ng Pilipinas, ang Baguio City. So I do not believe na gagawa po sila ng gawa-gawang kwento ng walang katotohanan at walang batayan ng pagsasaliksik o batayan ng kanilang kaalaman sa impormasyon. So ang SOP o kickback, malaki pala ito talaga. Sapagkat dati, ang alam natin, between 10 to 15%, that was 30 years ago, then naging 20% hanggang sa naging 25% po. At ito kadalasan po ay binibigay ng mga kontraktor as advance mobilization. Pero kung ikaw na mismo ang kontratista, pamilya mo na mismo, hindi mo na kailangan mag-advance. Kasi aantayin mo na lang ang pag-release ng budget, pwede mo nang kunin ang SOP. Dahil kayo din po ang nangungontrata. So malinaw na ito po ay lantarang pangtatarantado at pangbabalasuba sa taong bayan. Niluluto tayo nitong mga magnanakaw na politikong ito sa sarili nating mantika. At dapat ito ang sisimulan ng investigasyon ni Marcos kung totoo at sincero ang kanyang pahayag na mahiya naman tayo. Dapat tayo, hindi kayo. Mahiya naman tayo, kasama siya, sa mga nangyayaring kickback at mga nakawan sa mga proyektong ipinapatupad ng gobyerno. Ang problema, pagkatapos ng kanyang State of No Achievement Address, wala na po tayong narinig mula kay Marcos. Tahimik na, wala nang follow-up. Ito na rin ngayon ang challenge kay Senador Rodante Marcoleta, ang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. At kaya ba itong maimbestigahan? At kaya ba itong mailantad at makaladkad sa katinuan at kamalayan ng publiko itong garapalan at lantaran na pagwawaldas at pagnanakaw sa kabanang bayan na inexpose ng isang senador ng Republika ng Pilipinas sa katauhan ni Senator Ping Lacson at ng alkalde ng Baguio City.